Sari-sari store business, hindi na to may scale up sa level 2 business model. Kung nagsisimula ka palang magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami ka matututunan. Ito pala yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pala ako magnegosyo. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit nalulugi or hindi lumalaki yung negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo palang DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, hindi networking, hindi putyo-putyo, tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Kwento ko lang mga kanegosyo. Way back 2015, naitayo ko yung sari-sari store ko mga kanegosyo. Malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng Marketing Management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Nagbo-boarding house lang ako sa malapit sa school ko mga kanegosyo dahil taga Cavite ako. At nung graduate ako ng college, hindi na rin ako umalis sa boarding house ko nung nag-work ako. Kasi sobrang accessible ng biyahe lahat. Biyaheng papuntang north, biyaheng papuntang south, biyaheng papuntang east, west. Kasi nasa gitna talaga lahat. Malapit ako sa LRT, malapit ako sa MRT, malapit ako sa lahat ng terminal. Kaya hindi mahirap yung biyahe ko mga kanegosyo at hindi na rin ako umalis doon sa boarding house ko. Nung nag-work na ako, ang trabaho ko mga kanegosyo is sales representative. Ilang taon din ako nag-sales. Ito hindi masama ang pagtatrabaho mga kanegosyo. Marangal po yan. Nagbibigay ng pagkain sa pamilya po natin yan. Pero ako kasi mga kanegosyo, gusto ko talagang pasukin yung mundo ng pagninegosyo. Gusto ko matuto sa pagninegosyo. Wala pa sa isip ko neto na yung maging bilyonaryo agad, sari-sari store to bilyonaryo. Kasi ang nasa isip ko, makakaranas din ako ng pagkalugi eh. So bakit sari-sari store? Una kasi madaling buksan. Yung tipong nagtayo ka ng sari-sari store ngayon, tapos nakita ng kapitbahay mong kumikita ka, kinabukasan, may sari-sari store na rin sila. Ganun siya kabilis buksan. May permit yan mga kanegosyo. Kompleto yan. Kompleto ng barangay permit yan. To mayor's permit pa yan. May sanitary permit pa yan. Imagine, sari-sari store lang yan mga kanegosyo. Kompleto ng permit yan. Nalugi yan mga kanegosyo nung nagkaroon ng pandemic dahil 2 years din ng school puro online class. Naitawid ko pa siya hanggang 2021 kaso wala na talaga halos walang customer talaga eh. Bumalik naman yung face to face kaso hindi na kaya din ng yung budget ba kasi may binabayaran din akong renta. Kaya nag-decide ako isara na lang din yan. Ang natutunan ko sa pagsasari-sari store mga kanegosyo, ang sari-sari store never magiging grocery store. Ang sari-sari store walang focus in one. Ang sari-sari store, habang buhay kang reseller. Ang sari-sari store, hindi natin ma-scale up sa business model level 2. Hindi natin ma-apply ng franchising yan. Hindi natin ma-apply ng distribution yan, manpower, software, licensing. Bakit? Hindi naman sa'yo yung produkto niyan eh. Lahat ng binibenta mo sa loob ng sari-sari store, hindi ikaw yung may-ari ng produkto. Hindi ikaw may-ari ng brand. Mas kumikita pa nga yung, alam niyo yung tipas hopya mga kanegosyo? Ano mas kumikita? Yung nagbabagsak ng tipas hopya sa lahat ng sari-sari store o yung may-ari ng sari-sari store? Ang tipas hopya na nagbabagsak sa lahat ng sari-sari store, nasa distribution business model na siya. Nasa level 2, na-scale up niya na yung negosyo niya.
focus pa yon sa isa. Focus in one. Ang sari-sari store, walang focus in one mga kanegosyo. Ang daming produktong binibenta dyan. Pero kumita naman ako niyan sa ilang taong kong pagtitinda dyan mga kanegosyo. Kasi hindi ko pa alam yung mga focus in one na yan. Kumita ako dyan dahil meron akong community. Kasi nga malapit ako sa school. Ang community yung pinagsisilbihan ko is college student. Mga nag-aaral din sa TIP. Kaya niya mga kanegosyo, nakatambay. Nakatambay sila dyan. Pag break time, sa college kasi laging may vacant yan eh. May vacant silang 3 hours. Kahit mag-computer shop sila, mga tatambay pa rin sila mga 30 minutes dyan, 1 hour. Kahit hindi aircon yan. Kumbaga naging tambayan siya ng college student. At pang-anim akong sari-sari store na kapaligid sa TIP Cubao. Sa aming anim mga kanegosyo, laging mahal yung benta ko. Mahal ako magbenta ng 5 piso, mahal yung benta ko ng 2, mahal yung benta ko ng 3. Bakit? Kasi yung serbisyo ko malupit mga kanegosyo. Kahit mahalan ko yung tinitinda ko, pare-pareho lang naman yung tinda ng sari-sari store eh. Kung ano tinitinda sa kabila, yun din yung tinitinda ko. Pero yung serbisyo namin magkaiba. Kaya kahit mahalan ko, sa akin pa rin sila bumibili mga kanegosyo. At magkaiba ang business model ng sari-sari store at grocery store. Ang sari-sari store, naglabas ka muna ng pera. At kikita ka lang, namili ka muna ng produkto mo, naglabas ka muna ng pera, at kikita ka lang the moment na nabenta mo na yung pinamili mo. Sa grocery store mga kanegosyo, babagsakan muna ni supplier yung may-ari ng grocery store at babayaran ng may-ari ng grocery store within 3 to 4 months pa. Platform business model ang grocery store mga kanegosyo. Pareho sila ng hardware. E di yung cash na sa kanya sa loob ng 3 buwan. Pwede niyang gamitin yung pambayad ng bills, pambayad ng empleyado, pambayad ng renta, mabilis na transaction na kikita siya agad. Pwede niyang gamitin yung pera sa loob ng 3 buwan na walang interest. Halimbawa, para siyang umutang sa bangko na walang interest. Cash flow, panalo sa cash flow dito yung may-ari ng grocery store mga kanegosyo. Kaya never magiging grocery store ang sari-sari store mga kanegosyo. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, hanapin ng community, scale up sa level 2 business model yan. Pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to, comment ka lang, sabihin mo sari-sari store. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.